Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Murag wala na may rule of law. Let this be a reminder. Ayuda is not charity, it is justice. Ngayon, pag binigyan mo sila ng ayuda, will it alleviate the suffering of the Filipino people? No, it's not. Alam nyo, ganito yan. Ang ayuda, yung dole out, it is justice if it is in the framework of distributive justice. So in the concept of equity yan. So bibigyan mo yung tao ng something in order for them to actually have a good start. Now, yung ayuda ba na sinasabi niya, pasok dun sa distributive justice? Hindi, kasi the overall system is actually inefficient. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung seasons na susunod, okay. It's, there's hindi. 5,000 pesos. Maganda mo today. Hindi, bakong banal. Right, welcome back mga kabitaan. Magandang buhay ho sa ating lahat. Kamusta ho? At sanang lahat nasa mabuting kalagayan ngayon. At ngayon po ay nagbabalik naman tayo para ho sa ating panibagong reaction video na gagawin. Dito lamang ho sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Welcome! At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin nyo na ang subscribe button at yung ating notification bell. At mag-like, comment, i-share nyo na rin yung video para ho malaman ng karamihan kung ano po yung mga kaganapan sa ating lipunan. At ating pag-iusap na naman ho, lagi ho tayo nakikiusap sa inyo na sana huwag nyo pong i-skip yung mga ads na makikita nyo sa ating video na inyong mapapanood dahil yan po ay isang malaking bagay na ho yan sa inyong lingkod para ho tayo ay makakapagpatuloy sa pagbibigay ng komprehensibo, totoo at kapanipaniwala ho na mga impormasyon, balitaan dito lamang ho sa ating munting bahay. Kasama nyo po ang inyong lingkod. At bago pa ho tayo magsisimula, ipapakita ko muna sa inyo itong ating mga aktibo na mga district representatives at party list representatives mga kabalitaan kung saan sila ay aktibo sa pag-participate ng committee o ward committee hearing dyan sa Mayabang Kapulungan. At heto, panoorin nyo na ang kampo ni Tamba mga kabalitaan. Alam nyo na.
Alright, so yun na po, nakilala nyo na at nakita at alam nyo na po yung kanilang mga pagkakilanlan. So kayo na pong humusga sa darating na 2025 midterm elections kabalitaan. So bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating paksa mga kabalitaan, so basahin muna natin at papasalamatan natin itong si Boss Rodendo Fernandez 4760. Siya po ay nagbigay ho ng pakulay sa ating bahay. Super thanks po sa iyo Boss Rodendo Fernandez 4760. Siya po ay nagbigay ng 50 pesos mga kabalitaan. Mabuhay ho kayo Boss Rodendo. Ingat ho kayo dyan. Yung pag-uusapan ho natin ngayon, yung paksa ho natin ay itong patungkol ho sa tatay ni Inday Sara Duterte na si former President Rodrigo Roa Duterte ay siyang magiging isa sa mga magiging abogado ng impeachment case laban ho sa kanya. At maya-maya ho ipapakita rin ho natin sa inyo itong si Tamba na sabi niya daw yung ayuda daw ay yung akap na ayuda hindi ho daw charity kundi ito ay justice. Grabe naman, no? Iniba na naman yung kahulugan ng pagbibigay ng akap. But justice? Ha? Talagang nawala na ba ng pag-asa itong ating mga kababayan na naghihirap dahil ho sa administrasyong ito kabalitaan? Ha? Totoo ba ito? Or parang sinasabi na, oy, kailangan bibigyan ng justice tong mga hindi ho makakatanggap ng ayuda para ho may makukuha ho tayong boto at hindi ho tayo mahalata na yung pera ng taong bayan ay magagamit ho natin para sa kanilang mga boto. At karapatan ho ng mamamayang Pilipino na makakatanggap ho ng inyong ayuda kasi pera ho yan ng taong bayan. Hindi ho yan pera sa inyo. Ha? Naku po. Eto, papakita ho natin. Bago pa po pala, ay nako. Naalala niyo ba si Mema? Mema sabi lang. Palakpakan ho natin sa sobrang tapang, no? Pero ito yung ipapakita ko sa inyo, guys. Ito yung titulo sa kanyang content. Di po ba? Hindi na natin to papanoorin yung video niya. Ito lang po yung picture, yung screenshot po. Ay may nakapagsabi ho sa akin, minensyon na naman ho ako, Sir Dan, Kuya Dan, nagbago na ho yung content ni may masabi. Nawala na daw, pinalitan na daw yung ano niya, yung thumbnail niya daw di umano. Natakot pala, akala ko sobrang tapang ni Mema. At talagang sinabihan pang kulto yung INC at saka tawag nito, angat daw si Marcolita, parang ginawa niyang ob-ob yung abogado, no? Yung si senador natin. Naku po, grabe talaga to. At maraming nagtatago sa atin. Nung pagkagising ko, sabi ko, kailangan ko itong mabigyan ng reaksyon kasi nga parang windang si dito sa mga comment ng ating mga kasamahan ng mga DDS. Inaamin ko po, hindi naman ako nagtatago na ako ay DDS ho talaga. Kahit sino-sino po yung mga alay ho ng DDS, ay yun po, sinusuportahan ho natin yan. Hindi ho tayo balimbing na mababayaran ho na hindi gaya ng ibang mga DDS dati na nagsilipatan na, ano tawag nito, sumakabilang bahay na. Ayun ito, tingnan nyo. Totoo nga sinabi, nung sinilip ko lang, ako totoo kaya ito? Na hindi na daw, wala na daw yung thumbnail ng content na yon. Sinilip ko. Kako wala na ako nakita, no, yung billboard na lang yung nakita ko doon. Tapos tinignan ko yung video, yun para yun yung laman ng kanyang video doon. Tinanggal yung thumbnail, pinalitan. Kasi siguro na pagtanto niya na naub-ubin pala ito sa kanyang title. Sabi niya, nagtatanong lang po yung tao. Nagtatanong lang po. Masama po bang magtanong yung tao? Talagang lumamas yung ugat niya rito Talagang namimiwersa siya. Nagtatanong lang ho, ha? Kung kasalanan ko bang hindi niyo maintindihan yung content ko? Mali po bang magtatanong? May question mark yun sa dulo. Siguro kung may Filipino teacher na nanonood nito, siguro masusulpak to. INC, pinapatanggal na si Marcoleta sa kanilang relihiyon. Talagang opinionated itong si ate, no? Pagtatanong po ba yan?
Ano bang grado nito sa Filipino? Aminin ko, grado ko sa Filipino, 75. Ba't ko pa ikakahiya yun? At least may 75 kaysa, kaysa walang grado talaga. Ha? Pero kahit pa paano, marunong ho tayo magsulat ng pagtatanong ho sa salin ho ng Tagalog. Oh. At alam ho natin kung ano po yung rules ho ng question mark. Ha? Di ba? INC, pinapatanggal na si Marcoleta sa kanilang relihiyon. Saan po ba yung pagtatanong? Porkit nilagyan ng question mark ay pagtatanong na? Ha? Yung pagkakasabi doon, pagkakasulat ng INC, pinapatanggal na si Marcoleta sa kanilang relihiyon. Yun po ay talagang opinion niya po ho yan. Direktang pagkakasabi ho. Hindi ho indirect kasi wala hong pagtatanong ho dyan mga kabalitaan. Direkta ho niyang sinabi na base sa kanyang opinion at isinulat, INC ay pinapatanggal na si Marcoleta sa kanilang relihiyon. May mga nagsasabi lang din kasi sa atin na kailangan balikan ho ito para hindi ho mawala ito sa usapin itong kanyang ginawa daw na pambabasto sa INC. At may nagsasabi din sa atin na wag niyang pansinin yan kasi para sumikat. Kung sa isip-isip ko rin, tama rin na ho naman pero kailangan talagang bigyan ng leksyon. Kung sisikat man siya, hindi sa sisikat na sa magandang pamamaraan. Sisikat ho siya sa mga nambabatikos ho sa kanya mga kabalitaan. Yun po ho yun. Pero ang atin lamang ho, kung may mali, dapat itama. Kasi hindi ho tayo, kahit nga presidente, tingnan mo si Bongbong Marcos, kamot ng ulo lagi ho yan. Madaming mga kamalian. Si Martin Romualdez, may mali rin. So, matakin niyo po naman, ang ayuda ng AKAP, hindi daw charity, kundi justice. At gaya na lang natin presidente, mali-mali rin mga sinasabi. Gaya na nagtatanim daw siya, hinarbis na agad. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Di ba? So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. Di ba? Tapos sabi ng iba, ba't nyo ba sinasabing bangag si presidente? Ba't nyo ba sinasabing adik si presidente? Malamang sinabi ho nila yan kasi may ebidensya. Ba't ba si Lisa Marcos sabi inaamin niya bangag siya? Pakinggan nyo. Ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Bangag. Di ba? Nagkamali dyan si Lisa. Dapat itama. Ganun lang po ho yun. Kaya ikaw, may masabi, itama mo na rin yung mali mo. Wala namang mawawala eh. At unang-una po, hindi po kayo kawalan ni Marcoleta. Kung hindi ka boboto sa kanya, walang problema. Kasi, yung boto mo, laban sa boto ng INC, napakalayo ho. Sasamahan pa yun sa boto ng KOJC. Di po ba? Boto ng aking pamilya. Wala, isa ka lang eh. Nagtatanim pa lang kayo, sila sa Iglesia ni Cristo, sa panig ni Marcoleta, ay hinarvest na. Kasi mandyan na nakatanim na, matagal na ng hinihintay na lang aanihin na eh. Every 3 years, every 6 years, inaani na nila yan. Ikaw, may itatanim ka pa ba? Magtatanim pa lang siguro. Kaya itong ginawa niyang pambabatikos, nagtatanim na ho ito para makadikwat ng mga maraming boto. Binalikan ko lang po itong si kasi nga maraming nga nagtatag sa akin maraming nag-mention, pangit din naman pag i-deadma ho natin ito. At saka tama rin ho naman sila at sa atin ay gigisingin lang ho natin tong kaalaman ni Mema Alicia, Mema Sabe. Di po ba? So tingnan niyo po tandaan niyo po mga kabataan, tinanggal niya na ho yung thumbnail na kanyang vlog. I do not know kung ano po yung kahulugan noon, ano po bang gusto niya ipahiwatig, siya ba ay natakot? Kasi hindi daw siya natatakot, hindi daw siya magsusorry. Ha? At least sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang thumbnail, yung thumbnail niya na nagsasabing INC pinapatanggal na si Marcoleta sa kanilang relihiyon, ay ito po ay nagpapatunay na inaamin niya na ho yung kanyang kamalian. Di kaya natakot lang siguro. Nabalikan mga kabalitan. Pero ito ay hudyat na ito ng kanyang wala na, talo na to eh. Kasi binawi niya na. Akala ko hindi hihingi ng pasensya.
Hintayin natin yung paghihingi niya ng pasensya mga kabalitaan. Malamang may naghahunting na dito na talagang kukuhanan siya ng video. Hinanting ka namin dito, video, mag-sorry ka sa amin dito sa INC. Sasabihan mo pa kami ng kulto yung religion namin. Wala talaga to sa hulog to. Ha? Hindi pa nagatugpa eh. Alright, so dito ho tayo. Isusunod ho natin tong balita ho ni Inday Sara Duterte. Yun po ay ano lamang ho yun. Patalastas lang lamang ho natin yun mga kabalitaan. At kung gusto nyo pang malaman kung ano pa mga pinagsasabi niya, balikan nyo po yung mga in-upload natin na karang araw o pwede kayong pumunta doon. Pero sabi nga nila, i-boycott na yan. Kumbaga, i-unsubscribe na yung mga, ano niya, yung mga nag-subscribe na DDS. Pero tinignan ko, ganun pa rin eh. In fairness, no? 247,000 subscribers so yun. In fairness, so. Talagang maraming manunood doon. Kaya sabi nyo, akala ko, magbo-boycott kayo doon. Akala ko, i-unsubscribe nyo siya eh. Dami pa pala, 247 pa pala eh. Dito tayo sa balitang ito. Sa One Mindanao ay may pahayag ho dito si Inday Sara Duterte patungkol ho sa usaping impeachment. At speaking of impeachment mga kabalitaan, sinabi ni Castro na may paparating na ho na tawag nito, pang-apat na impeachment complaint. So guys, babalikan ho natin yung pang-apat na impeachment complaint. Kukomentaryohan natin yan kung bakit ho ba nagkaroon ng apat na impeachment complaint mga kabalitaan. So opinion ko po ho yan. Kung tama ho ako, well, thumbs up kayo. Kung hindi po, bigyan niyo po ako ng idea kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa pang-apat na impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo mga kabalitaan. Diretso na tayo dito sa One Mindanao. Balita ho ito sa impeachment laban kay Inday Sara. Anda matud pa atubangon ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint bato kaniya. Ug usa sa iyang mga abogado ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ato ibalik si John D. Esteban. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte nga wala siya inalapas nga balaod. Gibutyag kini sa bise sa paghihinabi kaniya sa media ato sa Pasko pahalipay sa taong 2024 sa Davao City. May kalabutan kini sa tulo ka impeachment complaint nga gipasaka bato kaniya sa pasangil nga kuno kalambigitan ni VP Sara sa matud pa bribery, plunder, graft and corruption malversation ug technical malversation kalabot sa confidential funds. Tubag sa bise, andam siyang tubangon kining tanan. Ontario na mo ang mga kaso and naana may mga lawyers na naka-assign just in case na ma-file na ang case. Are we confident na ma-dismiss gid ni? Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang yapong atubangon. Nakaigayon sa storya ang bise o ang iyang amahang si kanhi President Rodrigo Duterte. Dihang nagtupad sila sa stage sa nasangpit nga event. Naisgutan na matud pa nila ang mga kaso. Gani, nagpahayag og tabang pinansyal ang iyahang amahan alang sa mga kaso apan wala daw kinigidawat sa bise. Na hindi na kailangan magbigay ng financial support, okay naman kasi napaghandaan na yung impeachment. Nung nagkausap kami, bago lang, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So sinabi niya he will collaborate. He will be a collaborating counsel for all cases. So he'll be one of the lawyers? Yes, he'll be one of the lawyers for all the cases. Mo iyang ginaingon. And he's preparing his documents karon sa IBP. Kamatikdan sab nga dunay bandage ang walang kamot sa bise. Pero wala na niini gidirekta og tubag kung naunsa kini. Bar kanang batanon pa kano na kay mga ginabuhat sa mga sa imuhang kaugalingon sama nang magpatato. Nya pagkahuman pag may edad ka na di nakaganahan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1. So ayun po, kumpirmado na si Tatay Digong Duterte ang isa sa magiging lawyers o abogado ho ni VP Sara Duterte. Kung pag-uusapan ho natin itong accountability, itong bribery ho, ay ito yata yung tinutukoy nilang nagmimigay daw si Inday Sara ng puting sobre. At ito po yung mga sinasabi ho, di umano ng kanilang mga witness. So, sa pagdinig na yon, kung ating babalikan, ay sinasabi lang ho nila na si Inday Sara yung nagbigay ng
pinapabigay daw ni Inday Sara sa taong na nagiging witness ho nila kabalitaan. At wala namang pag-aamin na mula ho mismo kay Inday Sara yung sobre at pinakiusapan na ibigay ho sa kanila. So malabo hong makasuhan ng bribery at makikita naman ho natin sa pagmumuka sa aura ni Vice President na hindi ho siya guilty. Malinis ho yung kanyang konsensya. Kaya talagang naintindihan ho natin na ang lahat ng ito ay pawang pamumulitika ho lamang mga kabalitaan. Balikan din naman ho natin itong accountability ng paggamit ho ng di umano, paratang na ninakaw yung pera, paglustay ng pera, hindi nagamit sa tamang proyekto at kung ano-ano pa. Now, kung yan ang pagbabasihan, ay hindi ho yan talaga mga kabalitaan makakalusot. Kasi nga po, pwera lang siguro yung Commission on Audit ay sila mismo nakipagtulungan sa mayabang kapulungan at nagsasabi na kailangan ma-impeach si Inday dahil wala ho kami nakikitang tamang audit report. Kumbaga, may discrepancies or may mga nagawang hindi maganda sa pera mula sa confidential funds itong ating Vice Presidente. So ngayon, ang report ng COA ay kabaliktaran ho sa mga iniisip ng mga buhaya dyan sa mayabang kapulungan. Iniisip nila na talagang may maling paggamit sa kwarta ng confidential fund ng ating pangalawang Pangulo. Yung kabaliktarang resulta sa investigasyon ng COA ay klaro ho na pabor ho sa ating Vice Presidente. Diyan ho talaga nahihirapan ho sila ngayon. Kaya tumagal ho itong impeachment, pag-i-endorse sa impeachment para mapunta at maipadala na sa opisina ng Speaker of the House at dyan din sa Committee on Justice Kabalitaan. Dahil ayon sa COA, walang nilustay na pera, kundi ano lang yun, yung pagpapadala nila ng Notice of Disallowance, explanation lang ho yun sa kagawaran ng Vice President, para at least malaman ho nila kung saan ho paano ginamit yung confidential fund ng DepEd at diyan mismo sa Office of the Vice President noong taong 2022 at 2023. So, ang result ng COA ay taong 2022 at 2023 din mga kabalitaan. Ngayon naman ho, bago ho natin himay-himahin itong kasong impeachment, dahil nga po ay may pang-apat pa paparating na kaso laban ho sa ating laban ho kay Inday. So dito muna tayo, sisilipin pa natin yung karagdagang impormasyon ni Inday, kung ano pa yung masasabi niya dito kabalitaan at para ho malaman ho natin kung ano talaga ang mga plano or binabalak or mangyayari ho sa darating na mga araw mga kabalitaan. Pakinggan ho natin to dito. Yes, be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents Okay. sa IBP so that he can sign as a lawyer. Alright, so As a yung lawyer pa rin yun kanina, yung inilabas ng One Mindanao report. At dito tayo, itong si Martin Romualdez, panoorin niyo po mga kabalitaan. Kamakailan lang ho ito. Nitong linggo lang ho ito mga kabalitaan. At ayun nga, grabe yung pasiatab ni Tamba. Akala mo mga kabalitaan kung hindi ko alam kung alam niya yung mga pinagsasabi niya dyan o kung siya ba talaga yung sumulat sa kanyang speech o ibang tao, kasi parang hindi niya naiintindihan yung mga pinagsasabi niya rito. Actually, mababa-baho ito mga kabalitaan, pero medyo maubos yung oras natin. Kukuha lang tayo ng ibang clip at papakinggan natin yung punto dito na yung ayuda umano ay hindi ho charity kundi justice mga kabalitaan. At ito ay binalikan ni Joey De Vera at ni Rugando Sasot. Ay pinunaho nila ito. Ba't naging justice? Pati nga po yung saganang mamamayan ay nakapagkomento ng simple dyan Okay, subukan nating panoorin to mga kabalitaan itong si Tamba. We will also ensure that PhilHealth provides expanded healthcare coverage, including additional medical services,
hospitalization support, and better benefits for those in need. Number two, further reduce premium contributions for workers and employers burdened by rising costs. We will explore reducing premiums while maintaining PhilHealth's capacity to deliver its services. 3, suspend premium payments for 1 year. If funds remain stable and in surplus, we will recommend a 1-year suspension of premium payments for all paying members. This will serve as a form of relief to millions of Filipinos already grappling with inflation and rising prices. Why are we doing this? Because the Filipino deserve no less. PhilHealth. PhilHealth exists to provide security and comfort in times of medical emergencies. It should not hoard resources at the expense of its members. If we can alleviate the burden of contributions without compromising its sustainability, we will do so. As we face the daunting challenges of inflation, global conflict, and natural disasters, this House will also stand firm in defending the provision of ayuda for the people. Let me share the story of a single mother from Samar who, during the height of rising prices, relied on financial assistance to keep her children fed and in school. She represents millions of Filipinos whose lives have been touched by our legislative efforts. To those who doubted the importance of social safety nets, let this be a reminder. Ayuda is not charity, it is justice. Nga, di ba? Ulitin nun natin to, ha? Parang maganda to eh. Let this be a reminder. Ayuda is not charity, it is justice. Let this be a reminder. Ayuda is not charity, it is justice. Pumapalakpak ng mga kampo ni mga puo ni tao nito. Ni Tamba, mga kasakupan ni Tamba, pumapalakpak din eh. Kasi sabi niya, justice, justice! Hindi tayo mahuli sa pamimigay ng ayuda kay justice kasi pala nito eh. Nako po! Justice na yung ayuda, hindi na charity. Iniba yung kahulugan para hindi mahuli ho na ay nako may mga secret agenda ho diyan sa ayudang-ayuda na yan ha. Tatandaan niyo po mga kabalitaan, yung ayuda ay para ho sa inyo yan at pera niyo po yan, tanggapin niyo, wala ho tayong utang na loob sa kanila para iboto ho yung kapalit na yan. Kung ano po yung nasa puso nyo or napupusuan yung mga kandidato, lalo na sa PDP laban na senatorial slate o mga independyente, iboto nyo na ha, lalo na si Marcoleta, Vic Rodriguez, sino pa ba? At yung Bisaya Good Party List, kang Greco Belgica, ay naku po, kailangan matulungan nyo yung may pasok natin sa Kongreso para ho mabago na ho yung imahe ng Kongreso, mga kabalitaan. Ito, pakinggan nyo, ito yung justice. Ayuda is justice daw. Pakinggan natin to sila si ano ba basa na pangalan niya? Judy Vebre or basta ganun na. At si Sasot, mga kabalitaan. Ito, panoorin nyo. Ayuda is justice, sabi niya. Ay mo, Tita Banig, sa totoo lang, parang, saan ako magsisimula dito kay... Kasi when you talk about justice, ang kaakibat nun kasi fairness. Yeah. And when you seek for fairness and justice, ibig sabihin, merong imbalance sa fairness, di ba? Ano yung unfairness na ina-address ng ayuda? Ano yung injustices na ina-address ng ayuda, Martin, di ba? Tingin ko ang Hindi, yung unfairness na ina-address ni Tamba Joe, Ma'am Joe, ay lagi na daw yung 4-piece yung binibigyan ng ayuda, kaya injustice sa sa mga kapos na kita. Injustice so sa kanila dahil nga po ay hindi nila magamit sa eleksyon kasi nabulabog na sila.
O kaya sinasabi na nila, tayo may injustice tayo rito, pre. Parang hindi tayo makakalusot ah. Nakakatakot yung kalaban na natin. Talagang tatalunin tayo niyan. Sabihin na lang natin na justice yung ayuda mula sa AKAP, hindi charity. Para hindi ho tayo mabulabog na naman sa plan B natin. Ako, talagang kahit anong gagawin, no, manloko lang talaga ng kapwa, basta makuha lang yung gusto, ay hindi ho talaga hindi sila natatakot at hindi nila iniisip yung ano po ba yung iniisip ng ibang tao sa kanila. Ang ano dyan kasi ni Martin is that magkakaroon ka ng access sa pera, may pera ka. So ibig sabihin, meron kang share ng wealth ng resources ng Pilipinas or something like that. Doon niya inaangkla siguro yung very, very shallow niya na definition ng justice na fair access sa government resources. Siguro ganun yung inaano niya. I think yun yung pinaghuhugutan niya ng justice eh. I-define muna natin yung injustice na nangyayari. Ang injustice na nangyayari, yung mga Pilipino, putang ina, nagtatrabaho, nagpapakakuba araw-araw, hindi nakakaipon dahil sa taas ng bilihin, hindi makapag-enjoy kasi walang pera, hindi makakain ng gusto nila. Araw-araw nagtitiis ang ordinaryong Pilipino para sa shitty life. Makahanap ng trabaho, alipin ng corporate world, alipin sa mga bills. Ngayon, pag binigyan mo sila ng ayuda, will it alleviate the suffering of the Filipino people? No, it's not. So ayuda is never justice. Hindi yan justice. It answers for the meantime. Hindi yan ang hustisyang hinahanap ng mga Pilipino. Ang hustisyang hinahanap ng Pilipino, makapagtrabaho kami dito sa Pilipinas ng may dignidad. Kumita ng pera at doon sa perang kikitain namin, hindi kami mangangamba na pag nagkasakit kami, mamamatay kami sa kahirapan. Tangina, pag nagkasakit ka, that's the end. We are just one sickness away from poverty. Justice dyan. So pag binigyan mo ako ng 5,000 putang ina mo kang Martin ka, justice yon. Yung ayuda is ayuda is justice. Alam nyo, ganito yan. Ang ayuda, yung dole out, it is justice if it is in the framework of distributive justice. Do you know what distributive justice is? Ayan, graded recitation tayo ngayon. Okay. Graded recitation tayo ngayon. Okay, Joey, what is distributive justice? This is political philosophy. Distributive justice is a concept in social and political philosophy that concerns the fair allocation of resources and benefits among individuals and groups in society. It addresses the question of how goods, wealth, opportunities, and privileges should be distributed to ensure fairness and equity. Okay. So in the concept of equity yan. So bibigyan mo yung tao ng something in order for them to actually have a good start with life. Kasi hindi naman tayo pare-pareho eh. We don't have equal starting point. Yung iba pinanganak ng mayaman, yung iba pinanganak mahirap. Yung iba pinanganak ng may different ability. Hindi ba? Yung iba matanda na, etc. So ngayon, yung distributive justice, so di ba yung wealth, it's being pulled by society in the form of taxes. Ngayon yung government, ang gagawin niya, yung wealth na yon, it will be redistributed in the form of services or cash. Oo nga. Okay. Tama, may discussion nga si John Rawls on distributive justice. Exactly. So alam nyo na, di ba, yan yung veil of ignorance. If you have a veil of ignorance, ano ang pinakamagandang arrangement ng society? Siyempre, unahin mo yung pinaka-disadvantage. Okay. Ganun yung kay John Rawls eh. Now, yung ayuda ba na sinasabi niya, pasok dun sa distributive justice? Hindi. Kasi the overall system is actually inefficient. Dahil ang nagbabayad ang bulk ng taxpayers mo ay middle class. Bakit yung middle class? Ibig sabihin, kumukuha ka ng pera sa middle class para i-distribute mo sa lower class. Is that fair? Hindi. Because the middle class is not the one that is actually generating disproportional wealth. Sino ang generating disproportional wealth?
It is the upper class. So what do you do now? You tax now the upper class in order to distribute that wealth. Nakikita nyo ba na the upper class is being taxed more in order for their wealth to be distributed to the disadvantaged? No! Kanino kinukuha yung ipag-distribute? The middle class! Are you stupid? O bakit ngayon ito unfair? I-distribute mo in a form of ayuda sa lower class. Saan ngayong gagastusin ng lower class yung pera? Sinong makikinabang? It is the upper class. Why? Sa sila bibili ng goods and services. Eh di doon sa mga companies run by the upper class. So ang ginagawa ngayon dito sa Pilipinas, the middle class is being tax. Sila pinamalaking tax base eh. Ang middle class eh. Oo. Both in terms of income tax and yung tax on consumption. Of course, no, if ang upper class kasi ang baba ng income tax niyan kasi makakapag-hire yan ng mga attorney, ng mga marami yung emos kaya nga pwede nilang yung profit nila baguhi, maraming hocus-pocus. So ngayon, yung middle class, they're actually financing the ayuda. Is that distributive justice? Kasi yung premise rin ng distributive justice, dapat all people are coming from same starting point. Necessarily. It's not about right, it's about capabilities. Actually, participate in society. Ngayon, bakit in the form of cash mo ibibigay? Why don't you actually form it in terms of human capital? Like for example, bakit kailangan ka mag-alat ng 21 billion for ayuda? Eh kung mag-i-invest ka naman sa human capital, like for example, i-reinvest mo yan sa public schools. Pagagandahin mo yung public schools. I-reinvest mo yan sa infrastructure. I-reinvest mo yan sa lahat ng maigagamit ng public. That is a good distributive justice. Hindi, kay John Rawls pala kasi. Kay John Rawls kasi ang ideal eh. Kasi ang sabi ni John Rawls, each person have an equal right to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which should be compatible with similar liberties of all. So yun yung starting point ng kanyang distributive justice concept. Perhaps dun sa ibang application ng distributive justice, baka hindi yun capabilities. Yung foundation, baka capabilities. So hindi ka nga, kung ang pinakapunot ng distributive justice, ayaw mo ng concentration of wealth. Because concentration of wealth is actually bad for the economy. Nagigets ninyo? If wealth is concentrated on a very, very few people, then your economy will have a problem in the long run. Doon papasok na yung distributive justice. Kaya ka nga may taxation eh. Taxation is actually a principle of distributive justice. You tax the wealthy in order for the wealth to circulate. And you circulate in society in the form of services that will be accessible to the public who might not otherwise have access to it because they don't have the necessary wealth. Ngayon, ang tanong, So yun po, no? Ang ganda ng explanation nila ni Mama sino ba to? Si Sasot at itong si Joey. Talagang may matutunan ho kayo. So ang tanong ho dyan, alam ba yan ng teorya na iyan ni Tamba mga kabalitaan? Kasi pinapasiatab niya na hindi daw ito charity, ay justice di umano ito. Pero ang tanong, kawawa yung nasa middle class. Nakikinabang ho nasa upper class. Tapos kukuha ho sila ng tax mula doon at ipamimigay ho para ayuda umano. So ibig sabihin nun, gagamitin yung pera para sa kanilang sariling kapakanan, interest, lalo na kay malapit na yung election, ay gamitan ng pera sa taong bayan para sila makilala. Di po ba? Yun pala yun ang ibig sabihin ho ng dalawa. Kaya hindi siguro naintindihan ni Tamba kung ano po yung sinasabi niyang ayuda, it's not tawag nito charity. It's justice. It is a justice kuno mga kabalitaan. Parang inustisya ng kinalabasan sa mga middle class nito.
Well, anyways, yun po yung ating pinag-uusapan ho natin ngayon. Pero bago ho tayo matapos, magbibigay lang ho ako ng aking sariling opinion patungkol ho dito sa aking pagkakaintindi na bakit ho naantala na naman itong endorsement ng PhilHealth nung PhilHealth na naman tayo nito. Endorsement ng impeachment case laban sa ating pangalawang Pangulo dahil nga po ay sila ay hiyang-hiya na po sa katotohanan. Kasi alam na nila ho yung katotohanan. Una po, kung bakit ko nasabi na alam nila na yung katotohanan at wala ho silang laban ho dito, kasi nga sa sobrang atat na atat, ay nagamit ho nila yung anak bayan kasabay si Boyingi mga kabalitaan. Yun po ang unang nagsampa ng kaso na inilalayan ho ni Laila de Lima na may kaso pa pala ito na kumbaga hindi pa pala ito na cleared sa COA. Ilang bilyon pa palang nakamkam nito sa kaniyang intelligence funds. So ngayon tahimik lang ho si de Lima kasi baka nga maano yun, no? Matiktikan at masilip yung kanyang problema sa COA. So pangalawa ho, ay atat na atat naman ho na nagsampa ng kaso itong Makabayan Block. So itong Makabayan Block ay kumuha na naman ho ng the same reason sa kanilang article of impeachment sa unang nag-file ito na medyo sa tingin ho ay tagilid ho ang kanilang mga rasones. Nagsabi ni President Bongbong Marcos na ihinto sa pamamagitan ng pag-leak sa mensahe niya sa kanyang mga, ewan ko kung sinong pinapadalhan niya doon, ay medyo kumambyo kahit papaano ho itong Huwad Committee diyan sa mayabang kapulungan. Nang sumakay na naman ho, meron pa. Tapos tinanong si CHOA kung itong kanilang gagawin ay sila na lang din ba ang magfa-file ng case kasi parang tagilid yung dalawa eh. Ewan ko kung sinong nagsulat ng article of impeachment nila. Sablay na naman ho mga kabalitaan sa sobrang bright ho nila, naging ob tuloy sila sa kanilang masamang intensyon laban sa ating pangalawang Pangulo. Ngayon, nagsilabasan ho ng mga report na may summary report yung Huwad Committee. Ang tinanong ito kung pwede ba ito na ba yung paraan para ho sila na mismo dyan sa Kongreso ang magsampa ng kaso. Sabi ng isang reporter kung ito ba ibibigay nila sa ibang tao, sa ibang sektor, kung may magsasampa ho ng kaso, pwede bang gamitin ito? Nagkamali ho si Chua. Sabi ni Chua, pwede, actually hindi namin ho mapipigilan to dahil public documents ho ito. Pag may gustong magsampang ibang sektor, pwede ho nila itong makuha. So yun po yung pangatlong plano ho nila. Kasi nga tagilid na sila sa panawagan ni Bongbong at itong pagsang-ayon ng INC mga kabalitaan. Wala ho na silang magawa. Kaya ang ginawa siguro nila ay tatahimik na lang muna tayo, iwas pusoy tayo dito. Kasi pag tayo na mismo ang aatras, talagang mapapahiya tayo sa taong bayan. Kasi pinapalabas nila na masamang tao yung mga Duterte, magnanakaw at kung ano-ano pa. At doon sila namate sa labas sa resulta ng COA mga kabalitaan na mas kumampi pa po kay Inday Sara Duterte. At naging kabaliktaran yung desisyon ng COA at desisyon ho ng summary report nitong Huwad Committee na ito mga kabalitaan. So para naman ho ma-delayed kasi hanggang ngayon wala pa pong nag-iendorso, naka-break na ho sila. Di umano, by January 13, may magsasampa na naman daw ibang sektor o sino ba yung individual na yan ng pang-apat na impeachment case. So, sa pagkakaintindi ho natin mga kabaitaan, para ho hindi ho sila masunog sa kanilang plano, ay yun ang kanilang estratehiya na para hindi na talaga aabot sa tamang oras at panahon. Dahil nga po sa pang-apat na impeachment, delaying tactics ho ito ng Huwad Committee at ng mayabang kapulungan kabalitaan. Kasi pag sila na mismo nagsasabi na wala nang pumirma, hindi aabot ng 1/3 yung vote ng Kamara, ay talagang mas lalong mapapayaw sila. So ngayon wala pa pong kumikilos na pinapapirma yung ibang mga kongresista. Ang ginawa na naman yung tactics ay may tao na namang ibang tao na magsasampa ng kaso na pang-apat na pagkakataon laban ho kay Inday Sara Duterte kabalitaan. So para ho pagdating ng panahon, maaari ho nilang gamitin itong rason na hindi na umabot, walang tayo baka sa susunod na mga taon kasi nga ay
Wala, 4 kayo Inintay namin yung pang-4, hindi dumating. Wala na tayong oras, kampanya na. Mag-i-eleksyon na. Di po ho ba mga kabalitaan? Does it make sense? Di po ho ba? Ganun no, diskarte ng mga abuto natin sila Kaya tayo ay hintay-hintay lang ho tayo kung ano mangyayari ho sa impeachment na ito. Kasi yung mga ginagawa ng kalukuhan, sabi ko nga, matagal ko nang sinasabi na hindi ho magwawagi talaga yung kasamaan sa kabutihan. At pagdating ng panahon, bilog yung mundo, sila naman ho yung lilitisin dyan sa kanilang kinaupuan mga kabalitaan. So kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video, matsalamu sa inyo, mag-subscribe at pinutin ang notification bell, like, comment at i-share para malaman ho ng karamihan kung ano ho ang mga kaganapan sa ating lipunan. At huwag niyo pong i-skip yung ating mapapanood na mga ads sa video natin dahil yan po ay contribution nyo na para ho sa inyong lingkod sa pagpapatuloy ho ng ating pagbibigay ng sapat, totoo at komprehensibong mga impormasyon at reaksyon para sa ikaunlad, ikabubuti ng ating bawat isa sa atin at ng ating bayan. Patuloy sa pagbibigay ng impormasyon na talagang ito ay hindi malilinlang yung mga tao na ngayon po ay talagang marami na silang ginagawa para pabagsakin ang Duterte sa larangan ng politika sa ating bansa kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo ulit, huwag kalimutan, share nyo na ito. At tambay lang kayo dito sa ating munting bahay at subscribe para mas dumami pa ho tayo mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam na sa muli. Kita-kits tayo sa susunod pang mga oras, araw, dito lamang sa ating munting bahay. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.